Ay, magandang araw po. At alam nyo, pinagdidebatehan ngayon itong naging desisyon ng Court of Appeals na may kinalaman dito po sa, sabihin natin, pagbawi at pagpapawalang bisa sa naunang desisyon ng korte o mababang korte na kung saan ay tuluyan na pong inaabsuelto. Ito pong si dating senador at ngayon po ay party list representative elect. Ito pong si Leila de Lima. So ngayon ho ay marami hong nagsabi na kung ano man, bakit yung timing, dahil sa matapos daw po na siya ay hirangin bilang isa po sa mga prosecutor sa impeachment laban po kay BP Sara, lumabas po ang desisyon. Actually, tinignan ho natin petsa, matagal na pala ito eh. Hindi lang ho ito napansin ng traditional media. At ang unang nagbanggit ho rito ay ito pong si Attorney Salvador Panelo. Pero dito ho siguro ay magandang pansinin natin ay itabi ho natin yung issue po ng politika. Kasi agad na kinukulayan ho na politika tapos sinasabi yung nagdesisyon daw ay dating ini-appoint ni dating Pangulong Duterte. Alam mo, ang dami ho na mga dyan ho na mga maestrado ng Court of Appeals maging sa Supreme Court na na-appoint po ni Pangulong Duterte sa kanyang panunungkulan. Pero lahat ho ba yun ng magiging desisyon ay kukulayan? Di ho ba? Kapag pabor, hindi okay lang na yan ay ini-appoint ni Duterte. Kapag hindi naman pabor, in-appoint kasi yan ni Duterte. So parang ito po hindi makatarungan sa mga maestrado ng Court of Appeals at maging ng Korte Suprema. So iwawaksi po natin sana yung mga ganyang mga issue na kesyo dating in-appoint yan ni Duterte. So malayo ho. Ito ano ho ba talaga ang basihan? Kasi base po sa naging desisyon ng Court of Appeals, naguluhan po sila sa naging desisyon ng mababang korte at hindi po malinaw yung pagkakaabsuelto. Ito, pakinggan ho natin yung paliwanag ni Attorney Salvador Panelo para tayo po ay maging magkaroon po ng dagdag kaalaman dito po sa kaso ito. Matter of rewriting that decision, or could there be a retrial? We do know that there is a principle against double jeopardy in the Constitution, that no person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. Ano pong ibig sabihin pag sinabing null and void yung decision ng Muntinlupa RTC? Binabawi ba yung acquittal na yon? At pwede bang itry ulit? Given nga po yung principle against double jeopardy. Ano, para maging valid ang acquittal, kailangan one of the more important elements is may jurisdiction ang hukuman. But since the court has rendered the decision saying that there was a grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction, ibig sabihin, the element para ma-validate mo yung acquittal is missing. And therefore, it's null and void. Kung null and void, then there can be no double jeopardy. Now, as to your question, magkakaroon ba ng trial? Not necessarily. Ang sinasabi ng hukuman, kulang yung ebidensya that will show the guilt. Another thing, kulang din yung explanation mo kung bakit mo ina-absuelto. Wala kang pinopoint out ng mga evidence that will lead to the acquittal. Not even the law, wala ka rin sinasabi. Kaya mangyayari yan, there will be a continuation of the trial. As I said earlier, ang pinakamahalaga kasi doon, Gretchen, you should prove na yung kalakaran na nagsinungaling ka ay hindi mo ginawang voluntaryo. Madalit sabi, kaya ka nagsinungaling kasi inakot ka. Merong mga circumstances that force you to lie. Kaya nung mag-recant ka na hindi totoo yan. Ang katotohanan yan, hindi naman niya tinanggap ang pera o hindi ko naman ginano. Kailangan prubahan mo muna yun. Otherwise, walang maniniwala hukuman sa'yo. Kaya nga ako nagtaka na on the basis of that recanted testimony, bigla siyang inabsuelto. Kaya I remember in my show in
Okay, so yun po ang paliwanag ni Attorney Salvador Panelo. So dito ho mga kababayan ay ang binabanggit ho niya, walang nilalabag na double jeopardy. Kasi ang meron po tayo sa ating konstitusyon na kapag ikaw ay nakasuhanan at nalitis na sa isang kaso, ay naabsuelto ka, hindi na ulit pwedeng litisyan ka ulit sa kahalintulad na kaso. Pero sabi po ni Attorney Panelo, hindi. Kaya nga null and void, pinawalang bisa. So hindi naman ito nangangahulugan na magkakaroon muli ng retrial, kundi maring ipagpatuloy at ang sinasabi ayusin ng lower court o ng hukom yung kanyang naging desisyon. Pero meron pang isang abogado, ito ay dating congressman din, mga kababayan. Ito pong si Attorney Neil Abayon. Ang binabanggit niya na kapag ito po ay dito yung implikasyon nito ay posibleng muling ibalik sa kulungan. Ito pong si dating Senador Laila de Lima o Congresswoman-elect Laila de Lima. So yun ho, at ang binabanggit ho niya kasi pinawalang bisa null and void yung naunang desisyon na kung saan siya po ay inaabsuelto. So babalik ko sa dating status na siya po ay nakakulong. At pwede ho rito na hilingin po ng mga taga-usig o ng prosecutor na magpalabas muli ng warrant laban po kay dating Senador Laila de Lima. Pakinggan ho natin itong paliwanag dahil sa ako ho ay hindi naman tayo abogado. Pero mas maganda ho konsulta ho natin sa mga abogado. Si Attorney Salvador Panelo na isa pong kilalang lawyer, ito rin, lawyer din ho ito, dating kongresista o mababatas. Panoorin ho ninyo yung kanyang paliwanag hinggil sa posibleng muling pag-aresto at makulong. Ito pong si dating Senador Laila de Lima. Yung status po talaga dito is unang-una po titingnan natin kung ano ba yung ginawa or ano yung in-order ng Court of Appeals. So sabi po ng Court of Appeals dito, yung decision dated May 12 and the order dated 06 July issued by the Regional Trial Court are declared null and void. So ito pong mga decisions na to at yung order na to, ito po yung judgment of acquittal in favor of former Senator Laila de Lima. So makita po natin ang sabi ng Court of Appeals, they are declaring it as null and void. Therefore, walang bisa na yung judgment of acquittal, okay? At pangalawa po, ang sinabi ng Court of Appeals, we remand the case to the Regional Trial Court Branch 204 for it to decide the case in accordance with the rules stated in this decision, okay? So in short, pinapabalik po ngayon sa trial court level para desisyonan ng maayos based on the rules dito sa decision ng Court of Appeals, yung case po ni former Senator de Lima. So kung ako po tatanungin, si Senator Laila de Lima po is posibleng maaresto po siya assuming magkaroon ng bagong warrant of arrest na issue in her favor kasi currently nakalaya naman na po siya, di ba? So yung mga previous matters po, let's say there was a previous warrant of arrest issued, wala na po yun. So ngayon, since binalik sa Regional Trial Court, pwede ulit magpa-issue yung prosecution dito ng bagong warrant of arrest. So again, ulitin ko lang po, pwede po makulong dito si Senator Laila de Lima assuming there will be a new warrant of arrest na ma-issue against her. Kasi nawala na yung mga dating proceedings, di ba? Kasi nagkaroon na ng judgment of acquittal nga eh. However nga, since that was declared null and void, basically na-revive po yung case. So kung na-revive po yung case, yung isa po dyan is pwede mag-request yung prosecution ng warrant of arrest against the accused dito. So ang titingnan na lang po dito or yung rights na lang po dito ni former Senator de Lima is kung malakas ba yung ebidensya against her. Kung malakas pa yung ebidensya against her, hindi po siya papayagan na mag-post ng bail ng korte dito. So yan po yan. So ngayon ang next question natin, what if naman questionin ng nila Senator Laila de Lima tong order ng Court of Appeals? Let's say inakyat po nila sa Supreme Court, ano ba yung magiging status nun? Pag inakyat po to sa Supreme Court nila Senator Laila de Lima, hindi po ibig sabihin naman nun automatic na hindi na siya pwedeng arestuhin. Kasi unless and until there is a restraining order, an injunction na hindi siya pwede arestuhin, pwede na to ma-execute tong judgment na to back dun sa trial court level. Kung bumalik na to sa trial court level, ma-remand na siya, mag-start na ulit dun yung proceedings, dun po posibleng ma-issuehan ng bagong warrant of arrest po si Senator Laila de Lima. Okay? So yan po yung professional assessment ko po regarding the case po dito ni former Senator de Lima. So kung gusto niyo... Okay, so yun po, maliwanag ho kasi napawalang bisa po o yung tinawag ho null and void. Ito hong naging desisyon ng mababang korte sa kaso ho ni dating Senador Laila de Lima. Ibig sabihin ay pwede raw po na maglabas ulit, mag-request ang hanay po ng prosecution
na maglabas po ng warrant laban po kay dating Senador Laila de Lima. So, pwede, pero may opsyon rito na halimbawa kung masyadong mabigat yung mga ebidensya ay maaaring hindi siya makapag-bail. Pero kung mapapatunayan naman hindi ganun kabigat, pwede ho siya makapagpiansa. Pero, yun nga ho, abangan ho natin kung ano ho ang magiging tugon ho rito ng mababang korte at kung mag-file ng warrant itong hanay po ng prosecution dito po sa sa kaso po ni Senador Laila de Lima. So yun ho at pero ito sa ngalan din ho ng patas na pamahayag may binabanggit ho yung yung mga abogado. Yung abogado po ni dating Senador Laila de Lima at sila po ay kikilos at magtutungo rin po sila sa Korte Suprema para questionin itong isyong ito ng desisyon ng Court of Appeals na siyempre karapatan naman ng lahat na gawin po ang lahat ng narapat sa legal na pamamaraan. Ito Lima's legal counsel says they will exhaust all legal measures to challenge the CA ruling. Attorney Dino De Leon adds, the supposed decision was not yet enforceable since they could still file a motion for reconsideration to the Supreme Court. Wala pa po kami natatanggap kaya hindi pa po kami makapag-komento at hindi pa rin po wala pa rin po kami nakikita na opisyal na di-release ng Court of Appeals na decision. Nagulat kami kasi alam naman natin na ang acquittals dapat siya na rin. Having said that, kami naman naniniwala kasi alam niyo naman totoo alam niyo naman na yung truth is on our side. Justice will eventually prevail. The development came a day. Okay, so yun ho mga kababayan at binabanggit ho na maring sila po ay mag-aapila sa Korte Suprema. Sabi rin ho kanina ni Attorney Nila Bayon, pero habang inaapila po yan ay pwede na ho na bumalik ho sa dating kalagayan na kung saan ay siya po ay nakakulong at ipagpapatuloy ho itong paglilitis sa kaso ni dating Senador Laila de Lima. So, yun lang ho. Ako, nalulungkot ho ako kasi yung iba ay hinahaluan po ng politika. Usaping legal ho ito. At wag po nating idamay yung maestrado ng Court of Appeals. Kasi binabanggit hindi, ini-appoint yan ni Duterte. Ang dami pong ini-appoint noon ni Duterte at maging sa Supreme Court. Kapag sila ho ba ay magdidesisyon na pabor o laban, agad nating i-issuehan po ng politika. Hindi na po sila makakapagtrabaho. Kapag sinabi, ito laban yung kanyang naging desisyon sa isang personalidad na kasalukuyang kakampi ng administrasyon sa amin, politika yan kasi mga bata yan ni Duterte. So, parang hindi po tama na gawin po yon kasi kapag ganyan wala na ho, dapat hindi na nag-a-appoint ang presidente. Baguhin na ho natin ang sabihin natin ang sistema dito po sa ating bansa na kung saan kung mag-a-appoint tayo ng maestrado ng Court of Appeals at ng Supreme Court, wag na po ang Pangulo. Kasi lagi ididikit ho pag ganyan bata kasi yan ni Duterte, bata yan kung di ba? So dito ho, yung usapin ho at yung termino na ginamit ho ay remanded. Iniremand. Ang ibig sabihin ho nito, mga kababayan, ay ibinalik lang sa mababang korte ito hong kaso. So, null and void. Nagdesisyon ka na absuelto, ito pong si dating Senador Laila de Lima, wala yan. Pinawalang bisa at ibinalik sa lower court yung nasabing kaso para for further proceedings. Or ito ho, nakalagay ho sa ating nakuha na meaning ho ng remanded. Ito tignan nyo ho, meaning ng remanded. Yan, ayan. Yan. Ang ibig sabihin ho, in a legal context, remanded means to send back or return. It can refer to sending a case back to a lower court for further proceedings or sending a person back into custody. So tama ho, minabanggit ni Attorney Sal Panelo na ibinalik sa mababang korte para muling pag-aralan at ayusin yung kanyang mga naging desisyon
At sabi rin ni Atty. Nilabayon, kasi ito nakalagay, or sending a person back into custody. So pwedeng muling makulong. Ito pong si Senator Leila de Lima. So yun po, mag-aantabay ho tayo sa mga susunod na hakbang dito. Pero yun lang naman ho, yung aking komentaryo rito, wag ho nating haluan ng politika. Ito po'y usaping legal. At meron naman hong Korte Suprema na sabihin natin kung nagkamali ang Court of Appeals dito ho sa kanilang walang bisa sa pag-absuelto kay dating Senador Leila de Lima, andyan ho, no? At pwede ho nilang baliktarin din ang sinasabi ng Court of Appeals sa utusan na mali kayo, tama ang lower court. So, ganun ho. Yun lang ho mga kababayan, at dito ho, patas lang naman ho tayo. Pero sa aking pananaw, wag ho nating haluan ng politika. Na sabihin na bata ni Duterte, yung maestrado o justice na nagponente na kung saan ay idineklarang null and void o pinawalang bisa ito pong pagpapaabsuelto dito ho kay dating Senador Leila de Lima. Magagaling ho yung kanyang mga abogado. So mag-file ho sila ng petition. Sa ngayon, hindi pa naman ito agad na may patutupad na agad na arestoin, maglalabas ng warrant dahil sa pwede pa ho silang mag-motion for reconsideration at aapilaw sila sa Court of Appeals na baguhin yung kanilang naunang desisyon na gawing null and void o ipawalang bisa ang naunang kaso po o desisyon ng mababang korte na nag-aabsuelto kay dating Senador Leila de Lima. Okay? Sa mga bago lang ho sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. At syempre, huwag pong kalimutan na i-like at i-share para marami ho ang makaalam at syempre, matingnan din ho yung ating mga komentaryo at yung ating mga basihan para po sa mga mainit na issue dito po sa ating bansa. Maraming salamat. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.